Good morning mga ka-faith. Alright, it's another blessed day sa lahat. Medyo matagal tayong hindi nakapost ng new video so medyo busy talaga. And for now, our topic for now is basic application ng metallic epoxy. So tama-tama, ito ay malit na room. Alright, as you can see, di na namin ginamitan ng malaking planetary grinder kasi maliit lang yung room, more or less nasa 12 square meter lang ito. So plain cement finish na siya, so small grinding pa rin yung kailangan para matanggal yung mga impurities ng concrete. Okay, so unlike doon sa nasundan ng video na to, medyo iba yung status ng flooring na to, no? Dahil naka-cement finish na siya, but yung ano niya, yung topping pa rin ng concrete na cement, for sure hindi siya sabay doon sa concrete pouring kasi nakikita nyo may mga hinabol na linya ng electrical at may mga cracks. So just like sa previous vlog namin, check nyo yung substrate profile, no, ng ano natin, kaya may mga butas, may cracks. So para malaman nyo kung ano yung tamang procedure o paano gawin, no? So i-check nyo kung kapak ba yung flooring, no? So it doesn't mean na plain cement na siya is hindi nyo siya kailangan grinder. So as you can see sa video kanina, nag-grinder pa rin kami para matanggal at kung merong mga rough pa na surface ay maano din namin, matanggal din siya. So for now we're mixing primer, no, para ma-seal natin yung concrete. So far naman hindi naman kapak yung ano, may mga hairline cracks lang. So first procedure is application of primer. So we're using white primer with a ratio of 2.5 to 1. And then of course, before application of epoxy or primer, you need to check na ma-close nyo yung mga openings, window and door openings, para at least less yung minimize yung dust, yung alikabok, insects, no? So okay, so at the moment we are applying for the epoxy primer. So disclaimer again, we are not experts in resin. Okay, meron na po kaming konting kalaman sa epoxy resin natin na hoping makatulong sa bawat isa, lalo na sa mga gusto mag DIY for small rooms, no? So we don't need special tools para dito, kayang-kaya nyong gawin to. Okay, so purpose for primer, syempre para maponduhan natin, ma-seal natin yung mga pores ng concrete which causes bubbles, no, kung bubuhusan natin ng diretso. And of course, so after the application of primer, the following day or after 3 hours or 2 hours sa gel time niya, dahil sa may mga cracks at malilit na butas na kailangan nating i-patch, so you can use the same material, yung epoxy primer natin. Pwede po yung haluan ng patching compound, no, para maging pang-patch dun sa mga cracks. So gaya nito, plain cement finish na yung ano niya, yung flooring, but meron talagang mga cracks, no, hindi maganda yung pagka-pair nung flooring mismo. So kailangan nating i-patch yan para hindi lumubog yung final pour natin ng metallic epoxy, no? Yan, no? Medyo marami talaga.
Okay, so in this case, we continuously patching the cracks, mga malalim na holes, malalim na portion, uneven surface. So we're also using spike shoes kasi pwede ka naman magmasilya na medyo sticky pa yung hindi pa siya totally dry yung epoxy primer natin. So we're showing you now for our mixing sa yung minasilya kanina. So same material siya, epoxy primer, and we're using the white color. Tapos hinaluan siya ng patching compound, yan, yung white na powder na yan. It's and now a few hours later or the following day, you can grind yung namasilya nyo. Kasi syempre may mga umbok pa yung iba dyan, so kailangan yung i-grind using diamond flat diamond disc, diamond pads, number 30 grit. Okay, then after that you can vacuum kasi syempre malikabok para malinis before final pouring of metallic epoxy. And now we're preparing, guys, for the final pour. So we're nakalimutan yung strap ng spike shoes, so we're using masking tape. So we're getting ready. So our metallic pigments are silver gray and silver pearl. Okay, so we're ready now for mixing our metallic epoxy. So ayan, we're using the ratio na 2:1. Part A resin 2 and part B hardener 1. So meaning laging kalahati yung hardener natin. So dahil maliit lang yung area, no, yung area na lalagyan, pwede nyo nang haluin yung hardener tsaka resin. Tapos i-separate nyo yung container, depende dun sa design nyo kung gaano kadami para sa highlights nyo. So as you can see, our main color is silver pearl, and then silver gray yung highlights. So nag-separate na kami para and now we're doing pouring sa main color natin, silver pearl. Okay, and nagamit naming squeegee is 3mm squeegee. It's a steel squeegee 3mm. So ganyan lang kasimple. No, so actually depende po yan sa design nyo. So as you can see, dahil white at gray yung highlight color, so hindi siya necessary na i-primer nyo pa ng second coat to cover the whole color of the concrete, kasi silver din naman yung highlights mo. So at least contrast lang yung kasi makikita nyo kasi yung base color natin is makikita pa rin yung background ng concrete, no? But dahil sa design na silver gray, so okay lang, mas magiging design pa yung color ng concrete. And then now we're doing one of the basic style or design sa pagmix, yung tinatawag nating twirl, no? So basically before prior to pouring ng metallic natin ay nagbibigay tayo ng sample board sa client para at least makita, ma-imagine nila yung expectation nila at based din dun sa gustong design. No? So ginaya ko lang kung ano yung gustong design nila. Meron kasi iba na medyo konti lang yung highlights, meron namang iba na
light, konti lang yung light, so medyo mas kita yung pagka-white niya. In this case kasi medyo darker yung gusto ng kliyente natin. No, so sa sunod na video makita nyo yung 3 rooms kasi ito ibang design ng ibang room, na mas lighter yung gray na pinagamit. So in this case medyo darker siya, marami yung yung highlight color natin. Okay, so kung konti lang, so mag-separate lang kayo ng konting container, maliit na, mag-separate lang kayo ng pag-mix nyo ng resin na enough lang doon sa estimate nyo na highlights, diba? Kasi kung sumobra naman, syempre sayang lang, saan nyo ilalagay yon. So kung konti lang yung highlights gagamit. I'm using right now spike roller also to pop up bubbles. Okay, so it's one way na para mawala yung bubbles natin. So usually ibang cause ng bubbles yung sa twirling nung roller natin during the designing. So makikita nyo, puputukan yung bubbles. Okay, so our final outcome nung nag-cure na, so after 3 days kasi kami bumalik, so hindi na masyadong kuna ng buong view. So may gamit na, nilipatan na ng gamit ng owner kasi ongoing renovation yung house nila. So ginagawa yung ibang room, ginagawa namin during this time, floor preparation. So may gamit na, so ayun yung naging outcome ng design natin, yung reflect. So yan yung ibang area, medyo darker na siya yung design. So until the next video mga ka-Faith, continue to support our YouTube channel, Faith Construct Inc. God bless everyone, stay safe. Alright mga ka-Faith, so yun yung ibang design